Walang kahina-hinalang nakuha sa Taal Lake ngayong araw ang mga diver na naghahanap sa mga nawawalang sabongero. Inilabas naman ng Philippine Coast Guard ang underwater video ng pagsisid nila sa lawa. Mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Bon Aquino. Bon. Ivan, sa unang pagkakataon, ipinakita ng Philippine Coast Guard ang isa sa kanilang underwater video ng kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero na umano'y itinapon dito sa Taal Lake. Sa drone at underwater footages na kuha kahapon ng Philippine Coast Guard, makikita kung gaano kalabo ang tubig na sinisisid ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake. Merong mga talagang sucks doon sa bottom, probably from feeds, no? Pero yun yung iniisa-isa na check natin, yung mga laman, kinakapa ng ating mga divers para to really help. Ganito rin daw kalabo ang tubig sa kanilang diving operations ngayong araw. Pero kumpara noong mga nakarang araw, wala silang nakuhang suspicious objects. Nag-move tayo ng northeast, no? 10 meters northeast using the jack stay search method na tinatawag, which is a straight line then going back. Initially dun sa area na yon, negative yung nakuha natin, so we will be adjusting to another part, no? We will move again. So hanggat makover natin yung buong kumbaga circumference ng buong search area natin. Sabi ng PCG, lubhang mapanganib para sa mga technical divers ang pagsisid sa ilalim ng lawa dahil malabo at maburak ito. Masusi po ang ginagamit nating mga search pattern and search strategy. Talaga, we always wanted to maximize na bawat baba po ng ating mga divers ay meron po tayong makikita as much as possible. Kasi, again, we are compromising the lives of our divers here. May hyperbaric doctor na tumitingin sa mga diver bago at pagkatapos nilang mag-dive. Dahil buhay ang nakataya sa bawat diving operation, naway mawala na nila mga espekulasyon ng tanim sako o tanim buto. That's normal, no? We cannot, sabi nga lang, we cannot please everyone. Basta kami yung inyong Philippine Coast Guard, katuwang yung Philippine National Police and the Department of Justice. Tuloy-tuloy lang namin gagawin yung aming trabaho professionally, diligently and properly as much as possible until such time that matapos namin yung area na i-search. Dismayado naman ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa ginagawang recovery. Apparently, based on the picture, sinabog nila yung contents, nilipat sa ibang sako. And for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi yung contents, lahat, pati yung sako mismo, dapat yan in-examine mabuti kasi you consider that as evidence. Dapat anya may forensic doctor din sa lugar. Welcome naman sa PCG ang mga ekspertong gustong tumulong. Pero paliwanag ng PCG, kapag may nakapa sa ilalim, ini-inform muna nila ang DOJ at SOCO kaugnay nito at kapag may go signal na, tsaka lang nila iaangat ang object. Agad din nila itong ito-turn over sa SOCO para matiyak na masusunod ang chain of custody ng mga ebidensya at walang malabag na lehitimong proseso. Ang NBI Forensic and Scientific Service sinabing wala pa silang natatanggap na sample mula sa mga na-recover sa Taal Lake. Oras na matukoy na buto ng tao nga ang mga nakita. Saka lang daw maaaring magsagawa ng DNA test sa mga buhay na kaanak ng mga missing sabongero. Ivan, kinumpirma naman ng PCG na darating na rito sa Taal Lake bukas yung kanilang remotely operated vehicle o ROV. Malaki yung maitutulong nito, Ivan, dahil may kapasidad ito na makita yung ilalim ng lawa ng hanggang 1,000 feet. At kapag may nakita raw itong suspicious object, ay dito na nila pwedeng pababain yung kanilang mga divers. Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino.